Si Rajon Rondo ang isa sa mga candidate dati ng Lakers para sa assistant coach position. Approve sa mga players at pati na rin sa GM na maging part ng team si Rondo. Dati kasi bilang player ginagawa na ni Rondo ang maging mentor sa ibang player. Maganda din naman ang lineup ngayon ng assistant coach ng LA na ang notable coach doon si Nate McMillan at Scott Brooks na dati din mga head coach ng NBA. Mga veteranong coaches na din. Ito kasi yung isa sa mga reason kung bakit hindi kinuha ng Lakers si Rondo bilang assistant coach dahil meron siyang nakapending na kaso. Bukod pa yung nangyari nung Cavaliers stint niya, nakasabayan pa to ng kay Miles Bridges. Kaya noon hindi makuha si Rondo ng mga team dahil automatic na isususpend siya ng NBA kapag naglaro siya. Kaya noon nag-retire agad si Rondo sa NBA at yung isang kaso pa ay about sa damo at armas last January. Ngayon lang nilabas yung decision doon at nag-guilty plea si Rondo para makaiwas ng jail time. Magkakaroon siya ng 180 days na probation. Kaya nung time na nag-hire ang Lakers ng assistant coach, wala pang decision kay Rondo noon. Kasi nung mga time na yon, posible pang makakulong si Rondo pero ngayon probation lang. Ang naging komento agad ng mga fans doon ay tinanong nila kung ito ba yung dahilan kung bakit hindi kinuha ng Lakers bilang assistant si Rondo. Yung iba naman mga fans sinabing hindi talaga kukunin si Rondo bilang assistant coach kung meron siyang kaso. Malaking issue kasi yon sa ilang head coaches sa NBA ngayon. Yung ilang head coaches ngayon sa NBA, merong mga history na mas malala pa ng kaso kay Rondo mula Dallas, Portland, Houston at kahit dun sa Boston. Yung isang kaso pa kasi niya tungkol sa asawa niya dati, hindi pa kasi tapos yun. Binigyan na kasi dati siya ng restraining order. Ito yung naging resulta kung bakit nakakasuhan ngayon si Rondo. Iaakit yun ng Supreme Court. Kaya kasi nagkaroon ng kaso si Rondo sa armas dahil kasama yon sa restraining order na binigay sa kanya. Kahit kumpleto ang papel at lisensya nun, bawal magdala si Rondo dahil sa naunang kaso niya. Si former play-in champ nagagalit naman sa mga posts about sa kanya habang naglalaro sa ibang bansa patungkol sa mga stats na meron siya, na sinabi niyang hindi totoong nag-i-struggle siya sa Israel. Ito yung isang post na 1 out of 12 siya sa field at 0 out of 4 sa 3-point area na may kasama pang 4 na turnover. Hindi yun pinalagpas ni Patrick Beverley at agad siyang nag-DM sa Basketball Forever na ang sinabi naman nila, sinunod lang nila kung ano yung mga post sa Twitter. Ang totoong score di umano base kay Beverley, meron siya nung 19 minutes, 13 points, 5 assists at 3 steals. Actually, totoo naman kasi yung sinasabi ni Patrick Beverley dahil yung nag-post ng kanyang stats sa unang game niya sa ibang bansa ay isang parody account. So marami nang nangyayari ang mga account na yon kahit yung mainstream media. Nagiging part ng mga memes si play-in champ kahit umalis siya ng NBA. Nung pagkalabas pa lang ng balita na maglalaro na siya sa Israel, binalik agad ng mga fans yung sinabi niya dating 5 years. Dagdag pa niya, para siyang si Lebron nung naglalaro na siya sa ibang bansa. Marami nagpapapicture, marami din nagbubu sa kanya at ayaw. Pero after ng game, marami din mga bata ang lalapit. Yung attention na meron si Lebron sa NBA nakukuha niya sa ibang bansa. So may 2 taon na kontrata kasi si Beverley na kung tutusin dahil doon retire na siya sa NBA at meron din siyang issue sa ESPN.